Napagdesisyonan ni Sojun na pumunta sa workshop ni Kang Chol-A. Binuksan nito ang pintuan. At nag-excuse, bumungad kay Sojun ang iba't ibang uri ng sandata. Sinabi ni Sojun na nagtungo agad siya rito pagkatapos niyang matanggap ang mensahe. Pumunta si Sojun sa may lamesa. At may tiningnan. Muling nagsalita ito na kung may tao ba dito. May lalaking nakatayo sa likod ni Sojun. May dala itong martilyo. Ito ay si Kang Chol-A. Sinabi ni Sojun na may pinuntahan kaya si Kang Chol-A. Naramdaman niya na may tao sa likod niya. Kaya napatingin siya dito. Nagulat si Sojun. Biglang inatake siya ni Kang Chol-A. Mabuti na lang at nakaiwas siya. Nagtatakang tinawag ni Sojun si Kang Chol-A. Nagtanong si Sojun kung bakit nito ito ginagawa. Humanda na namang umatake si Kang Chol-A. Inihampas nito ang dalang martilyo. Muling naiwasan ito ni Sojun. Napamura si Sojun. Nakiusap si Sojun na tumigil ito. Malakas na sinipa ni Sojun ang matanda. Malakas na napaupo ito sa sahig. At nasagi din nito ang mga sandata sa tabi. Nagulat si Sojun. Nakatusok sa katawan ni Kang Chol-A ang ibang sandata. Hinawakan nito ang nakatusok sa kanyang braso. At hinugot ito. Napamura na naman si Sojun. Hinawakan ang kanyang molder. Kaya pala malamlam ang mga mata nito at wala sa focus. Kulay ube din ang dugo nito. Inilagay ni Sojun sa spear mode ang kanyang molder. Isang doppelganger ang kaharap niya. Kumilos na si Sojun para umatake. May napansin siyang kamao na aatake sa kanya. Malakas na sumuntok ito. Ipinangsangge ni Sojun ang kanyang sibat. Malakas na napahampas si Sojun sa pader. Napapikit si Sojun sa sakit. Sa isip ni Sojun ay isang pananambang. Na may isa pa. Unti-unting nawawala ang alikabok. Hindi makapaniwala si Sojun nang makita ang lalaking umatake sa kanya. Dahil si Kang Dae-ho-hyung ito. Lumapit si Kang Dae-ho sa kinatatayuan ni Sojun. At naghahanda itong umatake muli. Teka, Dae-ho-hyung. Ako ito. Ang sabi ni Sojun. Napahinto si Kang Dae-ho. Nagulat ito nang makita si Sojun. Hawak ni Sojun ang kanyang cellphone at binuhay ang flashlight. Bakit ka nandito? Tanong ni Kang Dae-ho. Iyan ang tanong ko. Bakit ka nandito? Dae-ho-hyung. Sabi naman ni Sojun. Sinabi ni Kang Dae-ho na nandito siya dahil nag-aalala siya sa kanyang ama. Teka, ikaw ang umatake sa aking ama. Tanong ni Dae-ho. Nagulat si Sojun sa sinabi ni Dae-ho. Ama, nagtatakang tanong ni Sojun. Nakatayo na si Kang Chol-A. Tinawag nito si Dae-ho. Hawak nito ang dibdib. Unti-unti itong lumalapit sa kinatatayuan ng dalawa. Ang lalaking iyan. Sinubukan niya akong patayin. Ang sabi nito. Nakatingin sa matanda sina Sojun at Dae-ho. Nagngalit si Sojun sa sinabi ni Kang Chol-A. Sa isip nito. Ay ang gagong iyon. Napabilang ang tingin ni Dae-ho kay Sojun nang magsalita ito. Sinabi ni Sojun na huwag itong maniwala. Na hindi iyon ang nakakatandang Kang Chol-A. Anong ginagawa mo? Isa kang tampalasan. Sinabi ko nang sinubukan niya akong patayin. Dae-ho. Ang sabi ni Kang Chol-A sa anak. Dae-ho-hyung. Tawag ni Sojun. Saglit na natigilan si Dae-ho. At nag-isip. Nag-ipon ito ng mana sa kanyang kamao. At hamandang umatake kay Sojun. Humakbang paatras si Dae-ho. At bumaling sa kinatatayuan ni Kang Chol-A. At malakas na sinuntok ito. Napahigis si Kang Chol-A at dumaing. Nakatayo si Dae-ho sa harapan nito. Sino ka? Bakit ka nagpapanggap na aking ama? Tanong ni Dae-ho. Gago ka. Ako ang iyong ama. Sabi ni Kang Chol-A na nakaluhod. Sumusumpa ako sa Diyos. Nakikita mo ba ako bilang yungas? Ang aking ama ay hindi ang tipo ng isang tao na magtatago sa likod ng iba sa ganitong sitwasyon. Sa halip, siya ay isang tao na magsasabi na tumabi ka. Para personal niyang durugin ito. Ang sabi ni Dae-ho. Nag-iba ang mata ni Kang Chol-A. Tumitawang sinabi nito na nagkamali siya. Dong-sang. Ayos ka lang ba? Tanong ni Dae-ho. Hindi. Dapat naging mahinahon ka sa akin. Sagot ni Sojun. Sorry. Wala ako sa sarili ko. Anong nangyari sa ama ko? Tanong ni Dae-ho. Sinabi ni Sojun na hindi siya sigurado. Kaya tanungin nila ito. Pagtingin nila sa lalaki. Ay iba na ang itsura nito. At pasugod ito sa kanila. Gamit ang kanyang sibat ay iniharang ito ni Sojun.
Nag-iba ng taktika ang kalaban. Bago pa tumama ang atake nito kay Sojun, ay malakas na sinuntok ito ni Daeho. Puno ng mana sa may tuhod si Daeho. Ay malakas na tinadyakan nito ang kalaban. Susugudin muli ito ni Daeho. Tinawag ni Sojun si Daeho. Sinabi ni Sojun na kailangan nila itong tanungin. Hindi dapat nila itong patayin. Sinabi naman ni Daeho na alam niya. Tinawag si Daeho ng kalaban. Iba na ulit ang itsura nito. Kamukha na muli si Kang Chol-A. Inaabot nito ang martilyo. Iligtas mo, itong ama mo, ang sabi nito kay Daeho. At malakas na hinampes ng martilyo sa ulo si Kang Daeho. Hindi makapaniwalang nakatingin si Sojun sa bilis ng pangyayari. Daeho, Hyong, tawag ni Sojun, nang makita ang dugo sa ulo ni Daeho. May dugo sa kamay, at sa hawak na martilyo ang peking Kang Chol-A. Sinabi ni Daeho na hindi niya ito papatayin. Mariing humakbang palapit si Daeho. Gayunpaman, babayaran nito ang panggugulo sa kanyang pamilya. Hindi siya naghahangad ng sobra. Hayaan lang siya nitong bugbugin ito ng kaunti. Sapat lang para hindi ito mamatay. Malakas na sumuntok si Daeho. At tumama ito sa pisngi ng peking Kang Chol-A. Sunod-sunod ang ginawang pagsuntok ni Daeho. Sabihin mo, anong nangyari sa aking ama? Pasiga na tanong ni Daeho. Nang hindi ito sumagot, ay muling inatake ni Daeho. Sa lakas ng pag-atake ni Daeho, ay malakas na tumilapon ang kalaban. At humampes sa pader. Manghang nakatingin si Sojun. Na-corner ni Daeho ang kalaban. At hindi pinahintulutang makabawi agad. Kung kaya't ito ang magiging hari ng kamao. Mababa na sana ang pagkakatugma nito sa kanyang kalaban. Dahil sa mabilis na kakayahan sa pagbabago. Gayon may nalagpasan nito iyon ng may dalisay na lakas. Ngunit maaari mo ba siyang tanungin? Tanong ni Daeho. Ayos naman. Bagaman naging sludge siya, dapat ay kaya pa nitong magsalita. Sagot ni Sojun. Iginalaw ng kalaban ang kanyang kamay. Labis na nagulat at hindi makapaniwala sina Sojun at Daeho sa sunod na nangyari. Teka, sigaw ng isa, may dinukot na kung ano sa kanyang tiyan ang kalaban. Ito ay angkor. Sinira ito ng kalaban. Nabigla ang dalawa sa ginawa nito. Tuluyan na itong natunaw. Hindi maari. Sinira nito ang sarili nitong core. Aniya ni Sojun. Ang isipin na tinapos ng halimaw ang sarili niyang buhay. Anong nangyayari? Napapaisip na tanong ni Daeho. Sinabi ni Sojun na hindi din niya sigurado. Nagpunta siya dito dahil nalinlang siya ng mensahe nito na hiniling sa kanya ng matanda na pumunta siya sa workshop nito. Pero sigurado siyang may nag-utos sa doppelganger. Naisip ni Sojun ang nangyari sa auction. At may doppelganger din doon. Kaya kung may namamahala, malaki ang posibilidad na ito ay ang parehong tao. Tinanong ni Sojun si Daeho Hyong kung kailan ang huling tawag nito sa matanda. Sinabi ni Daeho na mga 3 araw na ang nakalipas. Siguradong sinabi nito sa kanya. Napupunta ito sa alyansa para sa isang bagay. Ang alyansa, sa Vulcan. Muling tanong ni Sojun. Oo, sa kanila, sagot ni Daeho. Lumapit ng kaunti si Sojun. Daeho Hyong, kailangan nating pumunta sa Vulcan. Sa pagsikat ng araw, sigurado ako, magkakaroon ng clue doon. Muling sabi ni Sojun. Pagdating sa bahay, pagod na binuksan ni Sojun ang pintuan. Nandito na ako, sabi ni Sojun. Bumungad sa kanya si CLA na nakapangtulog. Daddy, sabi ni CLA. CLA, hindi ka pa natutulog? Tanong ni Sojun. Nauuhaw ako. Daddy, ayos ka lang ba? Mapula ang mga mata mo. Sabi ni CLA. Medyo pagod lang ako ng kaunti. Sabi naman ni Sojun sa anak. Mahigpit na niyakap ni CLA ang kanyang daddy. Sa pamamagitan nito, hindi ka magiging pagod ng daddy ko. Umalis ka na, sabi ni CLA, at inilapat ang kanyang kamay na may mahika sa likod ni Sojun. Pagkatapos nito, ay tinanong ni CLA ang kanyang daddy kung kumusta na ang pakiramdam nito. Masiglang sinabi ni Sojun sa anak, na salamat rito. Dahil puno na siya ng enerhiya. Binuhat na nito si CLA. At sinabing gabi na, kailangan na nitong bumalik sa higaan. Nag-okay naman si CLA. At naglakad na ang dalawa patungo sa kanilang silid. Kumikinang naman ang mahika na nilagay ni CLA sa likod ni Sojun.
Ang alyansa ng Panday, Vulcan, sa mataas na gusali na ito, ay pinagmamasdan ni Baek Sang-myung ang kuha sa CCTV. Ipinukos nito ang kuha sa taong nakasuot ng robe. Sigurado siya na ito ang taong nagnakaw ng fragment. Pero nakakagulat na ang mukha nito ay patuloy na nakatago. Hindi niya makuha ang pagkakakilanlan nito. Bagamat walang swerte, tila mas magtatagal upang mahanap ang core. Bakit naman? Hindi ba gumamit ka na ng mga tao para makuha ito ng mas maaga? Tanong ng may hawak ng kristal. Ipinaubaya ko ito para sa ilang mga mersenaryo. Ngunit wala silang anumang mga resulta. Sagot ni Baek Sang-myung. Ganoon ba? Kung gayon ay dapat nating ituloy ang ritual. Muling sabi ng kausap nito. Ngayon din. Hindi ba masyadong maaga? Tanong ni Baek Sang-myung. Walang ibang pagpipilian. Masyadong madalas mangyari ang mga pananambang ng witch. Sabi ng kausap nito. Ngunit, sa mga core na mayroon tayo, ito ay magiging isang hindi kumpletong muling pagkabuhay. Ang sabi ni Baek Sang-myung. Nawawala ang mga bagay. Kung mawawalan pa tayo ng mga core, hindi na natin maibabalik ang lahat. Iyan ay isang bagay na kailangan nating isaalang-alang at isulong. Ang sabi ng may hawak ng kristal. Huwag kang mag-alala. Dahil may inihanda ako para itumba ang witch. Ang sabi ni Baek Sang-myung. Sinabi ng kausap nito na wala silang ibang totoong bagay na nagpapabago bago maliban sa witch. Nakatitig pa din si Baek Sang-myung sa larawan. Sa isip nito ay, totoo ba talaga yon? Hindi niya alam kung sino ang taong ito sa video. Ngunit kung titingnan ang taas nito, at pangangatawan, sa tingin niya ay lalaki ito. Baka maging ibang variable ito maliban sa witch. Anong meron? May problema ba? Muling tanong ng kausap ni Baek Sang-myung. Sinabi ni Baek Sang-myung dito na wala. Sa isip ni Baek Sang-myung ay hindi na kailangang pag-usapan ito sa ngayon. Dahil personal niyang hahanapin, at papatayin ang lalaki sa video. May kumatok sa pintuan. President, may bisita ka. Ang sabi ng tauhan nito. Isang bisita, pero wala akong appointment ngayon. Ang sabi ni Baek Sang-myung. Tungkol dyan, ito ay si Kang Dae-ho, ang anak ni Kang Chol-e. Pumunta daw sila para alamin ang kinaroroonan ng kanyang ama. Ang sabi ng lalaki, nakaupo ang dalawa nina Sojun at Dae-ho at kaharap na nila si Baek Sang-myung. Nakatayo naman sa tabi nito ang dalawang tauhan. Sa isip ni Sojun, ang taong ito ay, ang pananambang sa bahay ni President Ha Jung-soo, ang Soul Hunter Auction, at ang insidente sa pagkidnap kay CLA. At sa kaso ng nawawalang matanda na si Kang Chol-e. Ito ang taong nasa gitna ng lahat ng mga pangyayaring iyon. Si Baek Sang-myung. Ito ay isang taong may mataas na posibilidad na nauugnay sa organisasyon na binanggit ni Erzsébet. Itinanong ni Baek Sang-myung kay Dae-ho kung anak ba ito ni Kang Chol-e. At tinanong din nito si Sojun kung ito ba ang komisyoner ni Kang Chol-e. Sinabi ni Sojun na oo. Na hindi pa niya ulit na contact ito. Na baka may nalalaman si Baek Sang-myung. Ang mas mahalaga, kung commissioner ka niya, may gusto muna akong kumpirmahin. Ang sabi ni Baek Sang-myung. Ano, bakit ba siya biglang nakatingin ng ganyan sa akin? Napapatanong na sabi ni Sojun sa sarili. Ang iyong komisyon marahil, ay ang lumikha ng sandata na gawa sa Pliren. Tanong ni Baek Sang-myung. Pliren. Ito ay isang metal na hindi kilala. At walang demand. Sa madaling salita, ito ay isang hindi gaanong mahalagang klase ng metal. Gayunpaman, may nakakaalam ba, na ang hindi gaanong mahalaga na metal, ay ang metal na pinaka-nakamamatay kay Azanas. Sinabi ni Baek Sang-myung na marahil ang kahilingan ni Sojun ay lumikha ng sandata mula sa Pliren. Nagtanong si Sojun kung ano ang Pliren. Hindi mo alam. Tanong ni Baek Sang-myung. Ito ay isang metal na may katangian na naglalabas ng malamig na hangin. Muling sabi nito, baguhan pa lamang ako, kaya hindi ko talaga alam yan. Natatawang sabi naman ni Sojun na nagkukunwaring walang alam. At sumimsim sa hawak niyang tasa. Sa isip ni Sojun, yung lalaking yon, hinahanap siya, mula sa nangyari hanggang ngayon. Malaki ang posibilidad, na si Baek Sang-myung, ay nauugnay sa organisasyon na sinusubukang simulan ang World Quest. Ang papel ni Baek Sang-myung sa organisasyon, ay ang magmonopolyo, at sirain ang Pliren. Gayunpaman,
Ang matandang Kang Chol-e ay naghahanap ng Pliren dahil sa kanyang kahilingan. At sa tingin niya ay kinidnap nito ang matanda. Para sa taong hindi malaman ang pagkakakilanlan ng kontratiste ni Kang Chol-e. Gumamit ito ng doppelganger para hanapin at patayin siya. Pag nagkamali siya ng galaw dito, malalantad ang katotohanan na siya ang kontraktor. Dahil sa kinumpiska ang armas para sa proteksyon ng pagkakakilanlan. Hindi siya makakilos ng walang ingat. Gayunpaman, mababasa ba siya nito? Kung ito ay sa pag-arte, ay kumpiyansa siya sa kanyang sarili. Pinagmamasdan siya ng maigi ni Baek Sang-myung. Napansin ni Sojun ang pagsagi ni Daeho ng kamay nito sa kamay niya. Kaya naman agad siyang napatingin dito. Tinawag ni Sojun si Daeho. Sinabi ni Daeho kay Sojun na ang kanilang kaharap ay isang halimaw. Napatanong si Sojun kung isa ba itong halimaw. Si Baek Sang-myung ay isang tao na may masamang background. Pero hindi ito mukhang doppelganger. Kaya paano nasabi ni Daeho? Sinabi ni Daeho na instinct. Nananatiling nakaupo ang mga ito. Pumikit at napabuga ng hangin si Baek Sang-myung. Ito na, ramdam ko na ito simula kanina kaya hindi ako makapag-focus sa usapan natin. Kang Daeho, panoorin at matuto mula sa iyong kaibigan. Ang sabi ni Baek Sang-myung. Anong pinagsasabi mo? Gulat na tanong ni Daeho. Pumitik si Baek Sang-myung. Ang paraan ng pagtatago ng iyong puot. Muling sabi ni Baek Sang-myung. At sumugod ang isa nitong tauhan kay Daeho. Naiwasan naman ito ni Daeho. Sabi ko na nga ba? May kinalaman ka sa pagkawala ng tatay ko di ba? Galit na sabi ni Daeho. Puno ng mana ang kamay nito. At malakas na isinuntok sa tauhan ni Baek Sang-myung. Ipinanlaban din ng tauhan nito ang kanyang kamao. Napaingit ang lalaki. Sa lakas ng kamao ni Daeho. Napaluhod ito sa sakit. Napatingin si Sojun sa mga ito. Sa isip nito ay sigurado napakasakit ng pag-atake ni Daeho. Pasugad naman ang isa pang tauhan ni Baek Sang-myung kay Sojun. Iniwasan ni Sojun ang atake nito. Tinuhad ni Sojun ang binti ng lalaki. Kaya nawalan ito ng balanse. Hinawakan ni Sojun ang ulo nito at sinabing, hindi ka dapat nagpakakampante dahil wala akong sandata. Gamit ang aura ay malakas na inihampas ni Sojun ang lalaki sa sahig. Sa lakas ng pag-atake ay nagkaroon ng bitek ang sahig. Habang ang isa namang lalaki ay nakaluhod pa din. Kayong dalawa, tama na yan. Ang sabi ni Baek Sang-myung habang nakatutok ang baril sa dalawa. Hindi makapaniwalang nakatingin sina Daeho. Huwag kayong gumalaw. Itaas ang inyong mga braso habang nakaharap sa akin ang inyong mga palad. Ito ay isang dungeon type na baril, kaya huwag mag-isip na gumawa ng anumang bagay. Muling sabi nito, napamura si Daeho. Hindi ba normal na baril ang dala ng mga security guard? Tanong ni Daeho. Ito ay isang kahihiyan. Ngunit ako ay hindi maaaring magtiwala sa aking sariling mga tao. Ngayon ay maaari na tayong magkaroon ng maayos na pag-uusap. Ang sabi ni Baek Sang-myung nang makalapit sa dalawa. Lumapit ito kay Sojun. Kung gayon ay magsimula tayo sa iyo. Sabi nito na nakatutok ang baril kay Sojun. Ikaw ba ang nakakontrata ng sandata na gawa sa Pliren? Sumagot ka. Muling sabi ni Baek Sang-myung. Napapikit at kinakabahan si Sojun. Napamura ito. Kailangan niyang sumagot ng oo o hindi dito. Sumagot si Sojun ng oo. Muling nagtanong si Baek Sang-myung kung sino ang nag-utos kay Sojun para gawin ito. Sumagot si Sojun at sinabing sarili niyang desisyon iyon. Hindi naniniwala si Baek Sang-myung sa sagot ni Sojun. Madilim ang aura ni Baek Sang-myung. Sinabi nito na huwag magsinungaling si Sojun. Na kung gayon ay bakit nito sinusubukang gumawa ng sandata na gawa sa Pliren. Na siguro ay kilala ni Sojun ang witch. Nagulat si Sojun sa sinabi ni Baek Sang-myung. Napatingin sila sa bulsa niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Sinabi ni Baek Sang-myung na sagutin ito ni Sojun. Sinabi naman ni Sojun na kung paano kung humiling siya ng backup. Kung gusto mong magkaroon ng butas sa pagitan ng iyong dalawang mata. Ay di sige. Banta ni Baek Sang-myung. Kinuha ni Sojun ang kanyang cellphone. At sinagot ang tawag. Hello. Sabi ni Sojun. Hey. Lee Sojun. Nalaman ko ang lahat kay Oh Sung-hoon. Ang sabi ng babae sa kabilang linya. Ha-IRMC. Tanong ni Sojun. Pupunta ako dyan ngayon. Ipaalam mo sa kanya. Muling sabi ni Ha-IRM. Napatingin si Sojun sa likod ni Baek Sang-myung.
At nakita niya ang anino ng mga armadong kalalakihan na kasama ni Hairem. Unti-unting bumaba ang mga ito gamit ang tali mula sa itaas ng gusali. Sa harap naman ng pintuan ay nadoon ang iba pa. Baek Sang-myung, ibaba mo ang iyong sandata. At sumuko. Ngayon din, sabi ng mga ito, habang si Baek Sang-myung ay nakaharap sa may pintuan. Ay may tumatakbo sa likuran nito palapit dito. At binasag na ng mga armadong kalalakihan ang salamin na dingding. Samantala, si Seela naman ay masayang nagpapalobo sa isang tabi kasama si Master. May mabilis na tumatakbo patungo kay Baek Sang-myung. Binasag ng mga armadong kalalakihan ang salamin na pader. At pumasok sa loob. Nakatutok pa din ang baril ni Baek Sang-myung sa dalawa. Habang nakataas ang kamay ni na Sojun at Daeho. Pinalibutan ng mga armadong kalalakihan si Baek Sang-myung. At tinutukan ng baril. Sinabi ng lalaki kay Baek Sang-myung. Na ibaba ang sandata. At sumuko. Hindi makapaniwalang nakatingin si Baek Sang-myung sa mga ito. Itinaas nito ang dalawang kamay. Habang hawak pa din ang kanyang baril. Sa isip nito ay ang Special Force. Hindi ito makapagsalita. Sa halip ay itinutok nito ang baril sa kanyang sentido. At pinaputok. Bumagsak ito sa sahig na puno ng dugo nito. Hindi makapaniwala at gulat ang naramdaman ng mga taong nakapaligid dito. Ano at pinatay nito ang sarili. Sinabi ng isang lalaki na manatili pa rin sa pwesto ang mga kasama. Sinabi ni Daeho na mag-ingat ang mga ito. At hindi pa patay si Baek Sang-myung. Naguguluhang napatingin ang lalaki kay Daeho. At nagtanong kung anong sinasabi nito. Binaril ni Baek Sang-myung ang kanyang sarili sa ulo. Kaya paanong hindi? May maitim na lumabas sa katawan ni Baek Sang-myung. At sumanib ito sa katawan ng lalaki. Hindi ito makapagsalita. At napaingit na lang. Napatingin naman dito si Sojun. May itim na aura na bumabalot sa lalaki habang lumalapit sa kanyang mga kasama. Nagulat si Sojun sa sunod nitong ginawa. Itinutok ng lalaki ang kanyang hawak na baril sa kanyang mga kasama. Ang mga kasama naman nito na nakatalikod ay walang kaalam-alam. Lumuhad si Sojun at mabilis na kinuha ang patalim. Malakas na ibinato patungo sa lalaki. Nabitawan ng lalaki ang kanyang baril. Bumao naman sa braso nito ang patalim na inihagis ni Sojun. Nakatingin ang lalaki kay Sojun habang hawak ang kamay nito. Sa isip ni Sojun ang halimaw na ito ay kumokontrol sa isip ng tao. Mabilis na tumakbo ang lalaki sa kanyang kasama. At hinawakan ang braso ng isa. Nagulat ang kasama nito. Nagtanong ito kung anong ginagawa ng lalaki bigla. Sumigaw si Sojun ng teka. Sinabi ni Sojun sa mga ito na ibaba ng mga ito ang mga armas ngayon din. Nakakabit ito sa ibang tao. Kaya hindi pwede magpaputok ang mga ito. Na isa sa mga ito ay isang halimaw ang nagtatago. Nagtanong ang isang lalaki na isang halimaw ang nagtatago. Sinabi ni Sojun na isang phantom. Ito ay isang mataas na ranggo na doppelganger. Ito ay isang halimaw na kumukontrol sa kamalayan ng isang tao sa pamamagitan ng pagkakadikit. Ang katawan ni Baek Sang-myung ay sinapian ng isang phantom. At makikita ang halimaw na iyon sa isa sa mga ito. At kasalukuyang nagtatago sa mga ito. Nagtinginan ang bawat isa. Nagtanong ang mga ito kay Sojun kung ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Sojun sa mga ito na manatili lang. Buti na lang at may hunter na kayang ituro ang halimaw. Tinawag ni Sojun ang katabing si Daeho Hyung. Sinabi ni Daeho na siya na ang bahala. Tinanong nito si Sojun kung kailangan lang niyang hanapin ito. Lumapit si Daeho sa kalalakihan. At isa-isang tiningnan. Itinuro ni Daeho ang isang lalaki. Nanlaki ang mga mata nito. At napatanong kung siya. Sinabi naman ni Daeho na oo. Ikaw. Nagtanong ang lalaki kung anong patunay ni Daeho. Sumagot si Daeho at sinabing instinct. Teka. Walang katotohanan yan. Ang sabi ng lalaki. Sinabi ni Sojun na ang instinct ni Daeho Hyung ay higit pa sa halimaw. Ngunit gayon pa man. Papatay ka ba ng tao dahil lang sa napakaliit na instinct na yan? Muling sabi ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Ang phantom ay isang astral na katawan. Kaya hindi ito makakalikha ng sarili nitong pisikal na katawan. Ang sabi ni Sojun dito. Ano ka mo? Tanong ng lalaki. Kung mawala ng malay tao ang host body. Wala itong choice kundi lumipat sa pinakamalapit na tao. Sa madaling salita, ang sabi ni Sojun na lumapit sa likod ng lalaki. At hinampis ito. Lalaban ako sa phantom.
Dagdag na sabi ni Sojun. At lumipat sa katawan nito ang Phantom. Isa kang hangal. Sa tingin mo kaya mong manalo laban sa akin sa larangan ng pag-iisip? Pagkausap ng Phantom kay Sojun. Napatingin si Sojun dito. Sa isip nito ay iyon. Ang tunay na anyo ng Phantoms. Kukunin ko ang iyong katawan. Muling sabi ng Phantom. At umatake kay Sojun. Nagawang maiwasan ni Sojun ang atake nito. Sa isip ni Sojun, ang maraming mga binti ay ang katangian ng Phantom. Ang bentahe ng mga paa na iyon ay malaya itong makagalaw. Ngunit kasabay nito, ang katotohanan na hindi nito muling mabubuo pagkatapos maputol ay ang masamang bagay. Kung putulin niya ang binti nito, ay hindi na ito mahirap kalabanin. May tiwala siya sa husay ng pag-iisip niya. Buong lakas na itinusok ni Sojun ang kanyang sibat sa binti ng Phantom. Kaya naman, umalis ka na sa katawan ko. Malakas na sigaw ni Sojun. At tuluyang pinutol ang binti ng Phantom. Hindi makapaniwalang nakatingin ang Phantom kay Sojun. Sa isip nito, ay malakas ang isang ito. Iba ito sa lahat ng mga host na nakita niya. Ang husay ng pag-iisip na kapangyarihan nito ay tila paulit-ulit na nasira at itinayong muli ng daan-daang beses. Kung regular siyang Phantom, siguradong talo siya. Gayunpaman, at hamandang umatake ang Phantom. Nagulat si Sojun sa sunod na nangyari. Tumusok sa katawan niya ang isa sa binti ng Phantom. Lumabas sa bibig niya ang dugo. Napatanong si Sojun sa sarili. Isang binti, sigurado siyang pinutol niya itong lahat. Sa tingin mo ay kapareho ako ng mga walang kwentang regular na Phantoms. Tagapaglingkod ako ng aking liege. Iba ang binti ko sa iba. Minamaliit mo talaga ako. Talo ka. Ang sabi ng Phantom kay Sojun. Dongseng. Tawag ni Daeho. Nang makitang nahihirapan si Sojun. Dongseng. Magpakatatag ka. Muling sabi ni Daeho. Kukunin ko na ang katawang ito at tatakas. Ang sabi ng Phantom. Napalingon ito sa isang tabi. Nang may mapansin ito. Anong liwanag yan? Tanong nito. Lahat ng pagod. Lumipad palayo. Ang sabi ni CLA. Na nasa liwanag na tinitingnan ng Phantom. Napalingon si CLA dito. At tiningnan ito. Nakatingin ang dalawa sa isa't isa. Napapatanong ang Phantom kung ano yun. Na ang maliit na bola ng mana. Ang isipin na mayroong iba maliban sa usbong na ito sa larangan ng pag-iisip. Hindi ito isang biro. Sino ka bata? Tanong ng Phantom. Nagulat si CLA nang magsalita ito. Naiinis at napasimangot ito. Dali-daling nilapitan ni CLA ang Phantom. Huwag mong i-bully. Ang daddy ko. Galit na sabi ni CLA. At inatake ang Phantom. Nagulat ang Phantom sa pag-atake ni CLA. Kung kaya't hindi na nito nagawang labanan. Ang sunod-sunod na ginawang pag-atake ni CLA sa kanya. Hanggang sa tuluyan na itong matalo. At maglaho. Napatingin na lang si CLA sa pinag-alisan ng Phantom. Masayang-masaya ito at sinabing sa wakas ay tapos na ang paglilinis niya. Ngayon ay hindi na mapapagod ang daddy niya. Nakahiga si Sojun sa sahig. Sa tabi nito ay nakaupo ang nag-aalalang si Daeho. Nakapalibot naman sa kanila ang tauhan ng Special Force. Nagmulat ng mata si Sojun. Bahagyang bumangon. Gising ka na ba? Natagpuan na nila ang aking ama sa basement. Ang sabi ni Daeho. Ano? Biglang nawala ang Phantom. Nagugulumihang tugon ni Sojun dito. Sa labas ng gusali, ay nandoon ang ambulansya upang kunin si Kang Chol-e. Tumakbo palapit si Daeho sa nakahigang ama sa stretcher. Daddy, sigaw ni Daeho nang makalapit ito. Tinakat mo naman ako. Tigilan mo na yang kaligalagan mo bata. Mabibingi ako. Ang sabi ni Kang Chol-e sa anak. Yan ba ang dapat mong sabihin ngayon? Ang iyong kanang braso ay lubos na bali. Ayos ka lang ba? Nararamdaman mo ba ang iyong braso? Nag-aalalang sabi ni Kang Daeho na may luha sa kanyang mata. Natatawang sinabi ni Kang Chol-e sa anak na ayos lamang siya. At itinaas ang kaliwang kamay. Alam mo namang kaliwete ako. Dagdag na sabi ni Kang Chol-e. Sa isang tabi naman ay nakatayo si Sojun at nakatingin sa mag-ama. Napalingon si Sojun sa likod ng may magsalita. Sa tingin ko ang mga bagay ay ayos na ngayon. Boses ng isang babae. At nakita niya ang nagsalita. Ito ay si Hiram C. Anong nangyayari? Bakit biglang pinadala ang mga Special Force? Tanong ni Sojun kay Hiram.
Idineklara si Baek Sang-myung bilang pangunahing sospek para sa pananambang sa ari-arian. At ang insidenteng iyon ay itinuturing na isang terror attack. Kaya hiniram ko ang ilan sa kapangyarihan ng aking ama. Barilin mo sa ulo yung lalaking sumampal sayo. Yan ang paniniwala ng pamilya ko. Ang sagot ni Ha-irem. Anong kakaibang paniniwala yan? Muling sabi ni Sojun. Tsaka narinig ko na inatake ka ng phantom. Okay ka lang? Tanong ni Ha-irem. Oo. Sa totoo lang pakiramdam ko parang mas maaliwalas ang kaisipan ko. Sagot ni Sojun. Ano ang ibig mong ipakahulugan? Nagugulumihang tanong ni Ha-irem. Alam ko, di ba? Parang nagpa-therapy ako o kung ano baga. Sagot ni Sojun. Sa bahay ni na Sojun. Nakahain sa lamesa ang masarap na manok. Nakatingin dito habang nakangiti si Sojun. Samantala si Ciela naman ay namamangha sa pagkaing nasa harapan niya. Manok ba ito? Tanong ni Ciela kay Sojun. Oo. Ito ang unang beses na makakakain ka niyan. Hindi ba, Ciela? Ang sabi ni Sojun sa anak. Paanong hindi mo binilhan ng manok ito noon? Tanong ni Sojun kay Anhay na nakatayo sa tabi nila. Ang manok ay mataas sa calories at sodium. Sagot naman ni Anhay. Kahit na, kung Korean ka kailangan mong kumain ng manok. Muling sabi ni Sojun. Hawak ni Ciela ang isang piraso at hinihipan ito. Sabik na kumagat si Ciela dito. Ninamnam ni Ciela ang lasa ng manok. Masayang pinagmamasdan ni Sojun ang anak. Tinanong nito ang anak kung kumusta ang lasa. Napakasarap nito. Galit na sabi ni Ciela. Gaano kasarap? Muling tanong ni Sojun. Mas masarap pa kesa sa ice cream. Masayang sagot ni Ciela. Masayang-masaya naman si Sojun. Nipatikip sa kanyang bibig si Anhay sa nakitang kasiyahan ng anak. At naubos nga ni Ciela ang manok. Puro buto na lang ang natira sa kahon. At katabi ng kahon ang walang laman na baso. Ito ay napakasarap. Ang sabi ni Ciela na nakaupo habang hawak ang tiyan. Sang-ayon ako dyan. Sabi naman ni Sojun na hawak ang kahon. Ciela, alam mo ba kung ano ang manok? Tanong ni Anhay sa anak. Manok. Pek-pek, manok. Sagot ni Ciela. Si Sojun naman ay napatingin at pinanood ang mag-ina. Maya-maya pa ay may naisip ito. Lumapit ito sa anak. Ciela, saka alam mo ba kung bakit nag-aalaga ng manok ang mga tao? Tanong ni Sojun. Dahil cute sila. Sagot ni Ciela. Hindi. Iyon ay sa kadahilanang. Maari na nilang kainin ang mga ito tulad ngayon. Sabi ni Sojun. Napasinghap si Ciela. Kainin sila. Kinakabahang tanong nito. Oo. Kaya, bakit pinapalaki ni mommy at daddy si Ciela? Tanong ni Sojun. Saglit na natigilan si Ciela at nag-isip. Ano ka mo? Kinakabahang tanong ni Ciela kay Sojun. Nakangiting nakatingin sa kanya sina Sojun at Anhay. Hindi maari. Para kainin. Dagdag na sabi ni Ciela. At ang tingin niya sa kanyang magulang ay takam na kainin siya. Takot na takot ang nararamdaman ni Ciela. Tuluyan na itong umiyak ng malakas. Habang takot na nakatingin sa magulang. Patuloy na umiiyak ng malakas si Ciela. Natatarante naman at nagsisihan ang dalawa ni Anhay at Sojun. Hoy! Pinaiyak mo siya. Ang sabi ni Anhay. Teka, nakatayo ka lang din dyan. Sabi naman ni Sojun. Napatigil si Sojun nang may mapansin ito sa paligid. At hindi ito makapaniwala. Habang malakas na umiiyak si Ciela. At sinabing ayaw niyang kainin siya ng mga ito. Ay nababalot ng yelo ang loob ng bahay nila. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang dalawa ni Sojun at Anhay. Hindi pwede. Nakawasak na ng bahay noon si Ciela. Nilapitan ni Anhay ang anak. At lumuhad upang makapantay ang anak. Ciela, ayos lang yan. Nagbibiro lang si daddy. Ang sabi ni Anhay sa anak. Patakbong yamakap si Ciela kay Anhay na patuloy na naiyak. Mommy, ang sabi ni daddy. Sabi nito, Ciela, nagkamali si daddy. Sorry. Natatarantang sabi ni Sojun sa anak. Ang sama mo daddy. Prankster ka. Umiiyak na sabi ni Ciela. Oo nga. Ang sama mo. Sabi naman ni Anhay. At hinampes si Sojun. Ciela, pinagalitan na ni mommy si daddy. Tumigil ka na sa pag-iyak. Sabi ni Anhay. Sisinghot-singhot naman si Ciela. Ngayon huminga ka. Hinga ng malalim. Pag-alo ni Anhay kay Ciela. Sinunod naman ni Ciela ang ina at ginawa ang sinabi nito.
Nakahinga ng maluwag si Sojun nang tumigil na ito sa pag-iyak. CLA, humihingi talaga ng sorry si Daddy. Hindi na ulit magbibiro ng ganon si Daddy. Sabi ni Sojun sa anak. Talaga? Tanong ni CLA na sumisinghot pa. Oo, pangako. Mapapatawad mo ba si Daddy? Tanong ni Sojun. Okay. Sagot ni CLA. At yamakap kay Sojun. Sa isip ni Sojun, ay hindi na talaga siya magbibiro ng ganon. O magkaka-frostbite siya, habang kumakain ng manok.